After that, pwede mo i-modify kung gusto mong pagbantayin sila ng size. Okay, meron din ganito. So, yan yung gamit ng designer, yung mabilisan siyang flash designer. Ibig sabihin, siya na yung magsasuggest sa'yo ng design, which hindi mo to makikita sa design dito. So, may mga halimbawa yung pag-crop niya na kakaiba siya doon sa normal na napili yung design. Okay? So, next naman, balikan natin ulit. Punta tayo dun sa computer fundamentals. So, itong ginawa natin last meeting, so ipaliwanag ko ulit. So, sa transition. So, once again, ang transition, ayan yung sa slide natin. So, ang pinapagalaw ng transition is yung buong slide natin. So, imagine natin ito isang papel. So, yung buong papel talaga ang gumagalaw. Okay. Ngayon, kung ang ating content ay wala siyang animation, so, normal lang yung paglabas niya. Pagpasok ng slide, kung ang slide natin is, let's say, morph, may katulad yan. So, ang ating content, sasabay siya, hindi katulad ngayon na meron siyang animation. So, pag wala siyang animation, tanggalin natin ito, halimbawa. Okay? So, pag nag-preview tayo, nandun na yung naka-steady na yung ating content. Okay? Hindi siya gumagalaw. Slide lang. Pero kung naglagay tayo ng ating animation sa ating content, so let's say, split. Okay? So, after preview siya, for example, nabaan natin para mas makita. Then, right ito. After previews. Okay? So, dito sa animation pane, makikita ninyo na after previews ito, then ito naman ay after previews. Ano ang previews dito? Yung title. So, ibig sabihin, paunahin niyo muna yung title, mag-play muna, saka naman siya susunod. Okay. So, pag pin-review natin, so, pansinin niyo yung galaw ng ating slide. Gumalaw muna yung slide, then saka itong content natin. Okay? So, ganun po pagka meron kang slide na animation sa transition sa slide, animation sa content. Ngayon, kung halimbawa marami kang slides and pag pinlay mo, gusto mo itong pangalawa, automatic siyang susunod. After halimbawa, natapos yung first slide, natapos yung animation, umixit na rin, isusunod mo to. So, kailangan sa transition ng yung slide, tanggalin mo yung on mouse click. Kasi, pagka on mouse click siya, after ng first slide, hindi papasok agad yung second slide. Aantayin niyo muna yung pag-click natin. Okay? So, yun yung pagka gusto mo ng continuous na slide. Ang presentation, ang PowerPoint actually may mga ibang vloggers na ito yung ginagamit nila sa pag-edit ng video. So, pag medyo na familiarize niyo yan, so meron kang tatlong video. Diba yung iba magka-cut pa, magka-crop sa video editor. Sa PowerPoint, pwede mong, ang unang i-play mo na video, ilagay mo siya sa slide 1. Ang next na video, ilagay mo na sa slide 2. Then, doon ka na pwede mag-crop. So, halimbawa, kung mag-insert tayo ng, tingnan ko kung may video ako. Hindi rin natin mag-edit yan.
So itong video natin, okay, yung video na yan, huwag nyo lang muna pansinin yung kasi may problema sa codec ng laptop ko. Pwede kang mag-crop dito. So, paano? So, una muna, pwede mo muna i-full ito. Okay, para may iba nga akalain nila talagang ang galing-galing mo mag-edit ng ano yung para PowerPoint ng karamihan. So, pwede mo siyang i-full size. Then, pagka magka-crop ka, sa video format, dito ka magka-crop. So, dito niya. Pag mag-adjust ka, punta tayo kayo. Sarap ko na yun. Yung nasa na yun, design ko. Wala, okay ba? Okay dito. Sa playback, sorry. Sa playback, magti-trim ka ng video. So, dito sa option na to, kung medyo mabagal siya, pwede kang mag-trim dito. Kung saan siya magsisimula, saan siya mag-end. Okay? Kung let's say for example, dito siya banda magsisimula sa 28 seconds, tapos mag-end siya halimbawa dito sa let's say bandang 1 hour. Of course, papanoorin mo muna yung video mo. Tatandaan mo kung saan time, yung lapse time niya until hanggang anong time. Then pag okay na yan, saka i-okay, yun na ngayon ang papasok dito sa video mo. Tatanggalin niya ito dito at sa ito dito sa end. So pag okay, pag pili mo, diretso na siya dyan, tatalon dyan. Hindi na niya i-play yung previews. Then hanggang dito lang din. Pag nag-okay ka, so yun na ngayon yung nandito sa video mo. Pag pili mo ngayon siya, yan, diretso na siya dun sa ano. Okay? So yan yung pagkahalimbawa, may mga iba't ibang video ka na gusto mong i-edit. So, pwede kang mag-edit dito. Ang kagandahan nito is marami kang options na magagawa compared sa video editing lang na yung mga application lang sa mobile. Kasi dito, pwede kang maglagay ng picture dito. Pwede kang mag-add ng text dito. Yung layout. Yung pwede mong bago-baguhin. Pwede mong paliitin ito. So, ganun yung ganun yung pwede mong magamit sa PowerPoint. Na pwede mo siyang, yes sir. Sir, tanong ko lang, pwede ba yung dalawang video sa isang slide? Ano ba? Kung kagad mo. Pwede naman. Kasi pag piliin mo rin, magpo-play rin silang dalawa. Yung parang Kasi video parang sila wala eh. siyang cut na halimbawa yung section. Kasi may napapanood ako na yung video eh, halimbawa, halimbawa, pagbukas ang pinto, let's say, kakatin niya doon. Tapos pagbukas yung, tapos papasok sa video, makikita mo iba naman na lugar. Pwede yun, kasi itatiming mo lang yung pag-crop mo. So, halimbawa, pag lulutuin mo dalawang video, nagbukas ng pintuan, then pagbukas ng pintuan, ilalabas mo ibang dimension, ibang lugar. So, yung first part ng video mo is sa slide number 1, for example. Then, stop mo doon. Next na slide mo naman, yung second video na Pero ibang lugar. pwede yun sa isang slide lang. Sa isang? Sa isang slide. Hindi, kasi lalabas siya ng dalawa eh. Ang pag-insert mo is parang katulad po yan ng picture. Naglagay ako ng dalawang picture. Unang picture, sa likod niya ay pangalawang picture. Pag pinlay ko, hindi na makikita yung pangalawang picture. Pag pinaghiwalay ko naman, sabay silang makikita. Eh, hindi naman yun ang gusto natin mangyari.
na ano kasi dapat magkasunod. So ilalagay mo talaga siya sa second slide. Opo. Para katulad po yan ng picture, nag-play ako na katulad po nito. Okay. So, kung ang gusto ko is ito, pag-play nito, pagpasok nito, paglabas niya, susunod itong pangalawa. So, ang gagawin mo, gagamitan mo siya ng animation. Pero yung video kasi, naka full screen ka na eh. So, may isang video ka, natatakpan niyo yung buong screen, yung slide natin, kasi naka full screen ka. So, yung pangalawa, hindi na siya makikita. So, ilalagay mo siya sa second na slide. Unless, kung ang gagawin mo is gagamitan mo siya ng animation na pag-play niya, right after pag-end ng play niya, meron kang animation na let's say 0 seconds para mag-disappear agad. Para yung kasunod ng ano. Pero mag-animation ka pa o mag-trial and error ka doon kung paano yung pag-transition ng dalawang video clip. Yung pagsunod ng pangalawa. Gawan mo na lang ng unang slide, yung isang video, yung pangalawang slide, yung pangalawang video. Then pag nag-play kayo pag sinip nyo as video, magkadugtong na yun. Paano naman po sir mag-insert yung isa siyang video tapos mag-i-insert ka sa gitna ng yung slow motion? Pwede yun. So katulad po nito, may video ako dito. Mag-insert din ako ulit ng another video. Okay? Another video, halimbawa. Okay? Na gagawin mo siyang dalawang video, ilalagay mo dito sa ano. Ito yung pangalawa. Ito kasi, full yan. Nandito yung pangalawa. So, pwede mo ilagay dito. Okay. Video board. Yung para pagsisave, nakita sir, natin. and before pa lang. Yes, yung before. Okay. So, nandito yung pangalawa. Then, dito sa playback mo, merong ano dito eh. Meron siyang wala siyang wala siyang sa playback para i-slow mo. So, ang gagawin mo, itong video, bago mo i-insert, pwede mong i-edit sa ibang application na slow mo siya, tapos i-save mo yung video, saka mo ngayon siya i-insert dito. Sir, yung isang video, halimbawa sir, yung halimbawa 1 minute na video, ngayon gusto mo i-crop. Ayaw mong ano yung video ng sa 20 seconds at saka sa 40 seconds, pero magkadugtong sa 1 to 20 at saka 40 to... So, dalawang clip yun, dalawang beses mong Hindi i-insert. pwede sa isang video na lahat. Hindi po siya kaya dito. Hindi katulad sa ibang application na pwede yun, na chachap-chapin mo. Kumbaga, 1 minute to 2 minute, cut. Rin yan. Tapos, 3 minutes to 5 minutes halimbawa. So, ang 2 to 3, hindi siya isasama. So, hindi kaya dito. Ang gagawin mo dito, i-insert mo yung video, i-crop mo muna yung 1 to 2 minutes. I-insert mo pa rin yung parehas ng video, saka mo i-crop yung 3 to 5 minutes. Pwede yung sa isang slide. Opo, pwede yun sa isang slide. Pero hindi ka pwede mag-crop ng multiple dito. Halimbawa, katulad ng natin yung video, na mag-multiple cutting ka dito. So, isa lang muna, i-cut mo muna yung mula dito hanggang dito na part, for example, then okay. Insert mo yung the same video, dito ka naman mag-drop banda kung ito yung gusto mong idugtong. So, wala siyang ganong option din na. Pero pag nakabisado nyo to, lalo sa mga nagbo-vlog, mas madali ito at mas marami kang pwedeng gawin dito. Kung doon sa mga normal vlogging na Vlog naman. Ikaw. Meron nga isang vlog, alam mo yung nakalimutan pa. Yung sumikat ngayon na trending na video na
Indian, ano. Yes. Sukarap. So, yung iba Asukar. dyan, yung mga hindi masyadong magaling sa video editing, may isa kasi doon na sa YouTube nakita ko kung paano niya ginawa, na itinuro niya using PowerPoint. So napakasimple lang. Puro slides lang niya, nag-cut siya ng ano, ng mga video clips. Tapos sa kabilang side kasi ginawa niya ng frame, so may nababago yung background na medyo fade na ano, na mga tema na nababago doon sa amin, mga iba't ibang nature places. So yun yung ginawa niya. Nung pinakita niya, pag ikaw kahit may alam sa basic na PowerPoint, magigets mo, uy, ganito lang pala to. So ganun po yung ano, ganun yung ibang pwede natin Tingnan pagkakas. na. But anyway, ang pinaka-main purpose na Edit using Microsoft PowerPoint ay para gumawa ng Video. presentation. Yun yung pinaka-main purpose niya. Pero kaya ko lang sinabi kanina kasi bago mga vlog ko sa inyo, try nyo i-explore yung practice. Pag sumigat na kayo, baka mamaya niya sa Pilipinas, so paano nga mag-edit ng video na to? Okay? So, tanggalin ko to. So, meron tayong animation na at saka meron tayong transition. So, dito naman tayo sa pag-modify. Okay? So, itong slide number 5 ko, pagka tininan mo yung pagkakasunod-sunod na, kasi dito pa lang, kailangan naiintindihan natin, napipicture out natin, ano yung mangyayari sa slide na to. Base dito sa animation natin. So una, pag i-click mo to, okay, makikita mo dyan na mauna ang title natin na computer types. Okay? Saka susunod yung personal computer. Okay? So, animation pala muna tayo. So, mauna ito with previews. Ibig sabihin, sasabayin niya kung ano yung nauna dito. So, since yung pinakauna, ang mauuna before sa title ay yung slide. But since nakalagay dito is with previews, sasabayan niya yung ating slide. Okay? So, ang slide, para malaman mo kung meron ba siyang transition, pupunta ka sa transition. So, random bars ito. So, again, on mouse click. So, pag naka-check yan, after ng slide number 4, pag exit ng slide number 4, ang slide number 5, hindi mo na siya i-entra o papasok. Third morning. So, hindi mo na siya papasok dahil sa mag-aantay siya ng mouse click. Okay? So, after pagpasok nitong ating animation na title, susunod, so dito pa lang makikita natin na sabay-sabay. Kahit hindi mo i-click para makita mo with previews, ito after previews. Okay? May iba na gumagawa na ito ay with previews, then ito after previews. Ang gusto natin mangyari kasi is mauna muna ang title, saka susunod yung content. Meron tayong tatlong content. So, ang personal computer natin na content ay after preview. So, susunod siya dito sa previous niya. Yung workstation naman na content with previews, sasabay siya dito. Ito naman, sasabay siya dito. Kaya itong tatlo na to ay magkakasabay-sabay. Okay. Kung minsan, naka-ganyan yan. So, hindi mo makikita yung iba. So, kailangan nyo po i-click. Bakit ganito yung itsura niya? Kasi, noong nag-insert kayo dito, nasa loob siya ng text box. Ang isang text box, meron akong tatlong contents dito. Okay? So, kaya, naglagay ako ng isang beses lang na animation, then, sa kanya ginawang group ito.
Usually, pag naglagay ako dito ng sabay, isang click dito sa sabay ng isang text box, ito ay hindi yan magkakasabay-sabay. Magkakasunod-sunod yan. Mauuna yung isa, pangalawa, pangatlo. So, saka mo siya pwede i-edit. Okay? Gagawin mo siyang with previews, gagawin mo siyang with previews. Malalaman mo rin kung hindi pantay-pantay yung kanilang duration, kung hindi rin ito pantay-pantay. So, for example, ang workstation, nakalimutan mong i-adjust. 1 pala siya. So, dito pala makikita mo na kung ang pagpasok nila ay bounce, si workstation, mabilis nag-bounce. Yung dalawa naman, si personal computer sa si mini computer, dahan-dahan. So, ganun po yung pagka hindi parehas ng duration. So, yan yung kailangan nyo i-take note na pagka meron kang contents na ginawan mo ng animation na sabay-sabay sila, make sure parehas sila ng duration. Okay? Para at least sabay yung galaw nila. Especially kung parehas din sila ng animation type na ginamit mo. Okay? So katulad halimbawa nung emphasis, yung mag-enlarge siya. So kung yung isa mabilis, nauna na siya nakaganon na. Yung iba, nakasabay niya dapat dahan-dahan pang lumalaki yung nag-enlarge. Okay? Next, ang kasunod na mangyayari is yung picture naman. Okay? So yung picture is with previews, with previews, with previews. Ibig sabihin, sasabayan niya ito. So, anong gagawin ko kung halimbawa, muna papasok ang personal computer, then saka yung picture ni personal computer. Nakikita niyo yung arrangement, di ba? Ang arrangement ay pwede mong i-move. Di ba? Una, nandito siya sa baba. Picture 2, ito po yung picture 2. Picture 4, picture 6. Personal computer. So, nag-play yung personal computer kasabay ni workstation, kasabay ni mini computer. So, papasok muna ng sabay-sabay personal computer, workstation at sa mini computer. Then ito naman, kasabay din ng tatlo. So, ibig sabihin, yung 6 na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isang bagsak yan na sabay-sabay. Okay? Yan. Sabay-sabay sila, di ba? Ngayon, ang gusto kong mangyari, personal computer, kasabay yung computer na picture. Saka susunod si workstation, kasabay yung picture niya. Then mini computer, kasabay yung mini computer. So, ayusin natin ito. Unahin ko muna is, kalimutan muna natin yung picture. Dito muna tayo mag-focus sa mga text. So, ang personal computer, then ito dapat susunod. So, after previous, di ba? Yan. Nagigets nyo? O ako lang nakakaitin sa sarili ko. Next, ito naman, mini computer is after previews. Okay, huwag nyo muna pansin itong tatlo dito. So, nagawa natin, napapasok ang personal computer, workstation, mini computer. Pag nag-play ako, so, personal computer, workstation, mini computer. So, ang i-arrange lang natin is itong tatlo. Kasi dapat, pagpasok ng personal computer, kasabay niya to. Diba? So, nasaan si personal computer? Sa number picture 2. So, itong si picture 2, ilalagay ko siya, iaangat ko siya dito. Si picture 4, ilalagay niyo yung sir yung picture 2. I-drag lang. Personal computer. hindi, sasabay siya. Kasi pagpasok ng typing na personal computer, sasabayan siya ng picture niya. Okay, yun ang gusto natin mangyari. Next, workstation. Okay? So, picture 4 siya. So, ilalagay ko siya sa workstation. Ito naman, ilalagay ko siya sa mini computer. Although, parehas pa rin siya. So, hindi mo na kailangan iangat.
So, una mag-play personal computer, makikita nyo pa lang dito, sasabay siya. Workstation, mula dito, sasabay siya. Picture naman, sasabay siya dito. Okay? So, kung halimbawa, hindi siya sumabay, pagka halimbawa, pag-drag nyo ng picture, then hindi siya kasabay ng personal computer, papalitan nyo lang ito, i-rearrange nyo lang na with reviews. So, magkasabay na to workstation, magkasabay dito. Mini computer, kasabay dito. So, pag nag-preview tayo, play preview tayo, sabay na. Sabay, then, sabay. Diba? Sir, paano po pag-hiwalay yung naka-text box po siya? Naka-text box po siya. Paano po pag-hiwalay yung personal workstation? Naka-isang Naka-text click box. po siya dito. Ha? Naka-isang click po sa Ay, oo, ano naman siya. naka-text box. Parang ganyan, sir. Yung one by one po siya nilalabas. Yung personal computer. Kapag pinag mo, sa lasa Kaya lang yun. Tatlo yan. 1, 2, 3. Nandito lang siya. Isa-isahan. Tatlo po yan. Ayan. Dito siya. 1, 2, 3. Dito. Dito. Sa ito. Yes, sila. 1, 2, 3. Yung picture naman, isa. Dalawa. Yung sa inyo po, ma'am, nagawa nyo na animation ito, pero ito wala siyang animation. So, mag-isa niya animation. Mapapansin nyo na may animation kasi may number siya sa left corner, di ba? Yeah, so ibig sabihin dito, hindi nyo nalagyan ko ng animation at saka ito. So, mag-insert lang kayo ng animation. Naka-isang ano. Yan siya. So, pag naglagay ka na dyan, dito mo makikita ngayon yung individual animation. 1, 2, 3. Okay? So, i-adjust nyo lang. Okay. So, nagigis na natin ito dito na papasok yung title. After ng title, personal computer kasabay ng picture, workstation kasabay ng picture niya, then mini computer kasabay ng picture niya. Okay? Malinaw? Okay. So, after po nito, anong kasunod na mangyayari? Exit silang lahat. Exit silang lahat. Okay? And 0 lang yung kanyang duration. So, ganun kabilis. Okay? Automatic siya na yung parang 1 segundo lang or less than 1 second. Exit siya. So, pwede nyo siyang hahabaan nyo ng duration, for example. Okay? So, pwede nyo habaan to ng duration para hindi ganun kabilis yung pag-exit niya. Okay? So, ito, isa-isahin nyo lalagyan ng 1 second. Okay? 1 second. Saka 1 second. Okay? With previews. So, meaning to say, pag play lahat, saka naman siya i-exit. So, play. Okay, so ganun lang yung pag-exit niya. Nabigla na lang siya na mag-disappear. Okay, so, ang ating exit, ang unang exit natin is yung ating title and mag-aantay siya ng mouse click. So, pag nag-click ang mouse natin, i-exit ito at sasabay lahat yung ating mga contents. Okay? Malinaw po? Yan lahat yung mga contents natin. Okay? So, pakigawa nga ng katulad nito. Napapasok yung title, personal computer, kasabay ng picture niya, workstation, kasabay ng picture niya, then mini computer, kasabay ng picture niya. Then, exit at once. After kung mag-click, saka i-exit lahat ng sabay-sabay. Okay? Kasi kailangan ma-familiar kayo sa arrangement. Kasi yan pa naman yung sa exam natin na
alam niyo kung paano niyo i-rearrange o i-order yung